Maaring isipin mo na ang paglalaro ay para lang sa mga bata. Pero malinaw na hindi iyon ang paniniwala ng Saudi Arabia. 55 bilyong dolyar at ngayon ay kontrolado na ng kaharian ang kumpanyang nasa likod ng ilan sa pinakamalalaking mundo ng gaming, EA Sports FC, Battlefield, The Sims. Ang Electronic Arts, mas kilala bilang EA, ay isa sa pinakamalalaking kumpanya ng video game sa buong mundo. At ngayon, naging pribado na ito sa isang takeover na pinangunahan ng Saudi, ang pangalawa sa pinakamalaking kasunduan sa kasaysayan ng gaming. May isa pang kilalang pangalan sa kasunduan, si Jared Kushner. Manugang ni Pangulong Donald Trump ng US, ay kasali sa pamamagitan ng kanyang investment firm na Affinity Partners kasama ang higanting private equity na Silver Lake. Pero ang Public Investment Fund ng Saudi Arabia na pinamumunuan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang talagang pangunahing manlalaro na sinasabing may kontrol sa mahigit 73% ng kumpanya. At para sa Riyadh, higit pa ito sa simpleng pagmamay-ari ng ilang sikat na laro. Ang mga video game ay napakaakit-akit sa mga kabataan. Isa itong mahusay na paraan para makabuo ng impluwensyang kultural at magkaroon ng tinatawag na soft power sa mga banyagang merkado. Ang mandato ng 2030 Horizons para sa Saudi Arabia ay nagsasaad na kailangan nilang bawasan ang kanilang pagdepende sa langis. Kaya ang gaming ay parang natural na pagpipilian. Ilang taon nang sinusubukan ng Saudi Arabia na bumuo ng isang ekonomiya na hindi masyadong umaasa sa langis bilang bahagi ng kanilang vision. 2030 at ang gaming ay halos perpektong akma sa plano. Pangkabataan ito, pandaigdigan, at technological. At si Mohammed bin Salman mismo ay kilala bilang isang masugid na gamer. Ang Riyadh ay talagang nagtatayo rin ng isang napakalaking lungsod para sa libangan na tinatawag na Qiddiya, kung saan may isang buong distrito na nakalaan para sa gaming. At ngayong Nobyembre, ang Saudi Arabia ang mag-host ng kauna-unahang Esports Nations Cup. Isipin mo ang World Cup, pero para sa mga gamer, maglalaban-laban ang mga manlalaro para sa kanilang mga bansa sa iba't ibang laro. Kabilang na ang ilan na gawa ng EA. Nakikita nila ito bilang isang mahusay na paraan para ipakilala ang kanilang sarili sa mundo at ipakilala rin ang mundo sa kanila. At ano pa bang mas magandang paraan kundi sa pamamagitan ng mga ganitong sports events? Pero hindi lahat ay handang pumayag sa pagmamayari ng Saudi. Nagdulot ang kasunduan ng matinding pagtutol sa ilang bahagi ng gaming community. Nag-aalala ang ilang gamers na maaring magbago ang kanilang mga paboritong laro. Madalas talagang reklamador ang mga gamers. Hindi nila masyadong gusto ang pagbabago, pero sa huli, nasasanay din sila. Pareho lang ito nagreaksyon kapag may Russian oligarch na bumibili ng soccer team sa England. Pero may isang grupo ng fans na talagang malakas ang naging reaksyon. Ang fanbase ng The Sims. Sa mahigit 2 dekada, pinapayagan ng laro ang mga manlalaro na bumuo ng kahit anong buhay na gusto nila. Matagal ng bahagi ng laro ang mga same-sex couple at pwedeng i-customize ng mga manlalaro ang kasarian at mga panghalip. Ang kalayang iyon ang tumulong sa The Sims na magkaroon ng napakalaking LGBT na fanbase. Kaya siguro naiintindihan mo na kung saan nanggagaling ang pag-aalala. Ang laro ay ngayon kontrolado na ng Saudi Arabia, isang bansa kung saan ilegal ang relasyon ng magkaparehong kasarian. May ilang mga manlalaro at streamer ng Sims na tumigil na sa paglalaro. Walang ebidensya na balak ng Saudi Arabia na i-censor ang laro o tanggalin ang LGBT na nilalaman. Pero iniisip ng mga eksperto na maaring ibang kapalaran ang kaharapin ng The Sims. Alam mo, yung pagiging iba-iba ng audience ng The Sims, halimbawa, nagbubunsod agad ng mga tanong. Kapag pag-aari na ng gobyerno, o alam mo na, ng isang sovereign wealth fund, yung, alam mo, maaaring hindi ganun ka bukas o kakomportable sa ilang mga nilalaman na inilalabas nito. Ang hula ko talaga ay masasabi kong, ang mga entity tulad ng The Sims, ang malamang na unang ipagbibili at ibebenta ng pira-piraso. Dahil hindi ito masyadong tumatago sa kultura, hindi ito akma, at kailangan nilang bayaran ang napakalaking utang. Kaya naghahanap sila ng mga bagay na pwedeng ibenta. At dito palalo, nagiging mas komplikado ang usapan. Maaring nabili ng Saudi Arabia ang EA sa halagang 55 bilyong dolyar, pero halos 20 bilyon doon ay may kasamang utang. Ginagawa nito ang pinakamalaking buyout na pinunduhan sa utang kailanman. At kailangan talagang may magbayad ng perang yon balang araw. Magbabawas ito ng maraming studios. Mangyayari talaga yan. At ibig sabihin yan ay magkakaroon ng tanggalan sa kasamaang palad. Alam mo na, ganyan talaga kapag private equity ang gumagalaw. At kung nagtataka ka kung bakit papasok ang Saudi Arabia sa lahat ng ito para sa mga video game, narito ang numero na nagpapaliwanag nito. Mayroong humigit kumulang kalahating bilyong manlalaro sa buong mundo. Halos kalahati na yan ng buong planeta. At sama-sama, gumagastos sila ng daan-daang bilyong dolyar bawat taon. Isa itong malaking industriya ng libangan na tumutugon sa napakaraming tao. At lumago ito sa paglipas ng mga dekada hanggang sa maging isa sa mga libangang may pinakamalaking impluensyang pangkultura at isa sa pinakamalalaking sektor na ekonomiyang panglibangan. Kaya hindi lang ito basta hilig na lagi kang pinagsasabihan ng nanay mo dahil nakaupo ka lang sa harap ng computer buong araw.
Ang gaming ay isa sa pinakamalalaking negosyo ng libangan sa buong mundo na may tagapanood na siguradong gugustuhin ng Hollywood, telebisyon at tradisyonal na sports. At gusto ng Saudi Arabia na magkaroon ng mas malaking bahagi nito. Bumibili sila ng mga publisher, nag-host ng mga torneo at nagtatayo ng mga lungsod para sa gaming. Tumataya ang Riyadh ng mga video game ay maaring magdala ng pera at pandigdigang impluensya kahit na hindi na ganoon kahalaga ang langis. Naglagay ang Saudi Arabia ng $55 bilyong na puhunan sa gaming. Ngayon, tututok ang mga gamer para makita kung anong magiging epekto nito sa mga larong mahal nila.